1001 solve problems in engineering mathematics. So day 2 number 61 to 65. So tungkol ito sa solving system of equations, law of exponents and rational expressions. Okay? So let's start. Number 61, determine the sum of the positive valued solution to the simultaneous equations xy equals 15, yz equals 35, and zx equals 21. Okay, so to solve this problem, pwedeng isipin lang natin yung mga factor. So given natin xy equals 15 and then we have yz equals 35 and zx equals 21. So madali lang ito by trial and error. So kasi yung 15 ang factors lang niya 5 and 3 tsaka 15 and 1. So syempre itatry natin yung 5 and 3. And then yz 35, ang 35 ay 7 times 5 and then ang 21 naman ay 7 times 3. So mapapansin nyo, dalawang beses yung 5, dalawa yung 3, dalawa yung 7. So therefore, yan na yung mga values natin ng x, y, and z. So ano yung, tingnan nyo dito, dalawa yung 5. Tapos x, y, and y, z. So dalawa yung y. So malinaw, ang y dito ay 5. Tapos dito naman sa x, y, and zx, dalawa yung x dito, di ba? X, y, and then zx. Tapos tingnan nyo ano yung naulit dito. So 5, 3, 7, 3. So therefore, ang x natin ay 3. Tapos ang z natin, so same technique lang, ang z natin ay magiging 7. So ang tinatanong, what is the sum? Sum of the positive valued solution. Okay? So therefore, ang sum natin, i-add lang to 3 plus 5 plus 7. That is equal to 15. So the correct answer is letter A, 15. May isa pang solution dito, pwede nating i-multiply itong tatlo. So multiply natin yung x, y, y, z, zx para ma-solve natin. So pag minultiply natin, we have xy times yz times zx equal siya sa, syempre i-multiply din natin to. So mapapansin nyo, pag minultiply itong 6 na ito, ang magiging product niya ay 3 squared times 5 squared times 7 squared. Okay, so tapos ito pwede yung dalawa yung x, dalawa yung y, dalawa yung z, pwedeng isulat as xyz square equals 3 squared times 5 squared times 7 squared. So pwede na lang makancel yung mga square natin. So therefore, ang xyz is equal to 3 times 5 times 7. So tapos by substitution, ang xy daw ay 15. So yung xy palitan natin ng 15. So 15z is equal to 3 times 5 times 7. Pwedeng makancel yung 15, 3 times 5. Therefore, z is equal to 7. Okay? So kapares din ito. Okay, so same technique na lang din. Yung ang i-substitute nyo naman yung yz and zx dito pa rin sa equation na ito or dito pala sa baba. So masosolve na natin yung x ay 3, y ay 5. So yeah, 15 pa rin yung magiging answer. Okay, so yan yung dalawang solution. Okay, so next number 62. So law of exponent lang ito. I-rewrite lang natin. So we have x squared, y cubed, z to the negative 2 raised to negative 3. And then we have x raised to negative 3, y, and then z cubed raised to negative 1/2 over xyz raised to negative 3 raised to negative 5 over 2. So i-apply lang natin yung law of exponent na kapag marami tayong, di ba, kapag meron tayong a to the m raised to n, so minumultiply lang natin yan. That is equal to a raised to mn. So pag marami, i-distribute lang natin. Okay, so i-distribute lang natin. Distribute natin yung negative 3, i-multiply lang natin dyan sa tatlong exponent. So therefore, itong nauna, we have x 2 times negative 3, so that is equal to negative 6. 3 times negative 3, so we have y raised to negative 9, and then z raised to negative 2 times negative 3, so that is equal to positive 6. Okay, so next, multiply ulit, distribute. Okay, sa tatlo. So we have x raised to negative 3 times negative 1/2, so magiging positive 3 over 2 na siya. And then y, walang exponent, so lagyan lang natin ng negative 1/2. And then z, multiply natin, so we have negative 3 over 2. So ganun din sa ating denominator. So we have x raised to, walang exponent, so i-distribute lang, negative 5 over 2. Y raised to, negative 5 over 2 pa rin. And then z, multiply negative 3 times negative 5, so that is positive 15 over 2. So ngayon, i-apply natin ang
sa taas product law ito, ina-add lang yung exponent. So yung exponent, kapag meron tayong a to the m times a to the n, equal siya sa a to the m plus n. Okay? And then isasabay na natin kapag naman naka-over a to the m over a to the n, kapag nasa denominator ay minus naman. So that is a to the m minus n. So apply lang natin yan. So dito muna tayo sa x. Unahin natin itong x. Tatlo yung x dyan. So itong dalawang nasa numerator, i-add lang natin yan. So scratch tayo dito. X raised to negative 6. Add natin itong plus 3 over 2. Tapos yung nasa denominator, ima-minus natin. So magiging minus, tapos negative pa ito. E di magiging minus, tapos negative 5 over 2. Okay? So therefore, yan. I-add lang natin ang mga exponents. So we have negative 6 plus 3 over 2. So exponent na lang isusulat ko. Dalawang negative. So positive yan. 5 over 2. So combine muna natin ito. Similar fraction na kasi. So we have negative 6 plus. So we have 3 plus 5. So that is equal to 8 over 2. So ito ay magiging 8 over 2 na. Tapos 8 over 2, that is positive 4. So therefore negative 6 plus 4, that is equal to x raised to negative 2. So yung x natin negative 2. Pero dahil negative 2, yung negative 2 na nasa numerator, dalhin natin sa denominator para maging positive. So we have x square. So ngayon sa choices, tingnan nyo kung yung may mga x square. So x square, x square, x square. So tanggal na ito dahil x to the fifth ito. Okay, so ngayon yung y naman. So i-add natin itong dalawang nasa taas, i-add natin. So we have negative 9, ito yon. And then we have negative 1/2. And then minus yung nasa denominator natin, negative ulit. So dalawa yung magiging minus. Minus dahil nasa denominator, tas negative pa siya. So negative 5 over 2. So solve lang natin yung mga fractions natin, yung exponent, negative 9 minus 1/2, dalawang negative. So that is positive 5 over 2. So combine natin muna itong similar fraction. So we have negative 9, negative 1 plus 5 over 2, that is positive 4 over 2. Ang 4 over 2, that is equal to 2. So therefore we have negative 9 plus 2 is equal to negative 7. Okay. So we have y raised to negative 7. So dahil negative 7 siya, dadali natin sa baba. Pag dinala sa baba yan, magiging y raised to positive 7. Okay. So y daw ay 7. So tanggal na rin ito. Meron pang, kailangan pang isolve si z kasi dalawa pa yung natitira na posible. So ganun ulit, i-add natin exponent. So we have z to the 6. Ayan, 6 plus yung z dito, negative 3 over 2. So negative na ang ilagay natin. Negative 3 over 2 minus 15 over 2. So 15 over 2. So i-simplify natin. Exponent lang. 6 minus 3 over 2 or parehas negative. So negative pa rin yan. Negative 3 minus 15. So that is negative 18 over 2. So tapos we have 6 minus 18 over 2, that is 9. So 6 minus 9, that is equal to negative 3. So we have z raised to negative 3. Dahil negative, dadalhin ulit natin sa denominator, magiging siyang positive. So walang numerator, so lagyan lang natin ng 1. So the correct answer is letter B. 1 over x squared, y to the 7, and z cubed. Okay, so next number, number 63. Okay, simplify the following equation. So meron akong shortcut para dito eh. Pwedeng palitan lang yung ano. Pag ganitong nagsisimplify tayo ng rational equation, pag may choices, pwede na nating hindi isolve to ng ano. Kasi pwedeng mag-assign lang tayo ng value ng x, yun yung shortcut. And then pwede naman i-factor natin. Pwedeng i-factor yung mga denominator. Okay? Pero mas madali mag-assign lang kayo. Halimbawa, ang ililet kong x ay, pinakamadali ang nililet kong x ay 0. Ilet natin ang x ay 0. So pag nilet natin x ay 0, wala na to, wala na to, wala na to. 0 to. So ito, ibig sabihin, itong lahat ng to ay magiging 0. So tapos ito, so meron na tayong 0 minus, dito naman, ito 0 to, pwedeng pag nag-assign tayo ng 0, may matitira pang minus 3 over negative 2. And then plus, ito gawing 0, 0, 0. So meron pa tayong plus 1 over negative 6. So ngayon, isimplify natin ito.
So magiging siyang negative times negative. So 3 over 2 and then plus minus. So minus 1 over 6. So tapos isimplify natin ito. Pag sinimplify, gawin nating 6 parehas ang denominator. So multiply parehas by 3 para maging 6 na siya. So 3 times 3 we have 9 minus 1 equals 8 over 6 which is equal to 4 over 3. Okay? So ngayon, sa choices, maghanap kayo ng magiging 4 over 3. Kapag nag-substitute kayo ng x is 0 pa rin. So itong letter A, ayun, 4 over 3 siya. Kapag ginawa nating 0 itong x. So ito, pag ginawang 0, magiging 2 over negative 3. Ito namang isa ay magiging, pag ginawang 0 ito, magiging 4 over negative 3. And then ito ay ginawang 0, we have 2/3. So therefore, ang sagot natin ay letter A. Okay? So yan yung shortcut ko para sa ganitong simplifying rational algebraic expression ito. So yung isang technique para dito, kung ayaw nyo itong ginawa kong technique, nag-assign lang ako ng x na 0 para madali. Pwede namang ang another solution dito ay i-factor lang natin. So i-factor natin ang denominator 5x. So ang factor niyan ay trinomial. So ito we have x plus 3. Medyo mahaba ang solution kapag ito yung ganitong way ang ginawa natin, unlike yung mag-assign lang tayo ng 0. So mafa-factor lahat yan. Product of binomial lang kakalabasan lahat. Unahin natin ito. X squared plus x minus 6. So factor ng negative 6 such that the sum is positive 1. That is x plus 3, x minus 2. So x plus 3, x minus 2 ang factor niyan. Numerator is 2x plus 1. Okay, so bakit ito yung inuna ko? Kasi sigurado yung mga factors dito ay may paparehas dito. So kagaya nito, may 3 dito. So malinaw, meron ditong yung isa dito x plus 3. So kung x plus 3 yung isa dito, so itong isa, nandito mapapapunta yung 2x plus 1. Okay, so i-check natin ngayon. 2x times x, ayan, 2x squared. Tapos inner ay x, tapos outer ay 2x times 3, 6x. Pag inad eksakto, 7x. Kaya pag ganito ang technique, uunahin nyo lagi yung walang coefficient yung x squared, kagaya nga nito. Kasi sigurado yan yung mga factors natin dito sa mga iba pa ay may kaparehas dito. Okay, so kagaya nito, 2x squared minus 3x minus 2, sigurado may x minus 2 yan. So ilagay natin dito yung x minus 2. Tapos dito yung isang factor niya, edi yung factor ng 2x squared, so that is 2x. Factor ng negative 2 ay negative 2 at positive 1, so automatic positive 1 ito. Okay, so tapos i-simplify na natin. Ang LCD nito, ang LCD niyan ay 2x plus 1, isang beses lang naulit yan. We have x plus 3, dalawa yung x plus 3, and then x minus 2, dalawa yung x minus 2. Isusulat lang natin ng tigi-tigisa. So we have 2x plus 1, isang beses isusulat, x plus 3, and then x minus 2, yan ang LCD natin. So tapos yung LCD, i-compare natin dito, ika-cancel out natin yung parehas, 2x plus 1, x plus 3, 2x plus 1, x plus 3, may natira pang x minus 2, i-multiply dito. 5x times x minus 2. Minus, kopyahin lang natin yung x plus 3. Compare natin itong dalawa, ano yung wala? 2x plus 1 and x minus 2, so may matitira ditong x plus 3. And then, dito naman, 2x plus 1, itong LCD natin, ayan, itong i-divide natin ito, x plus 3 and x minus 2, so meron pang 2x plus 1. Okay, so tapos i-simplify natin. I-simplify ang denominator. Tapos ang natira, x plus 3, x minus 3, no? So, ibig sabihin pala, makakancel pala ito mamaya. Okay, so simplify muna natin, 2x plus 1, x plus 3, and then we have x minus 2. So, distribute lang natin ito. So we have 5x squared minus 5x times negative 2, negative 10x. So ito naman, square of binomial lang yan. So we have x plus 3 square. Ang sagot dyan is x squared plus twice the product. 3 times x times 2. So we have 6x plus square nung 3, that is 9. Okay, so ito naman kabila, 2x plus 1 square. Equal siya sa square the first term, so 4x squared. Plus multiply ito, 2x and 1. That is 2x times 2 pa. So we have 4x and then square ng 1, we have positive 1. Tapos may negative dito. So itong lahat ng term natin magiging negative dahil may negative sign dito. So we have negative x squared, negative 6x, negative 9. Itong isa positive, so kopyahin lang natin ito. Plus 4x squared, plus 4x, plus 1.
So mamili kayo kung ano yung madaling method. Mas madali yung method ko kanina, nag-assign lang ako ng x equals 0. So tapos combine like terms tayo. Combine like terms. So we have 5x squared plus 4x squared. So that is 9 minus 1. Itong unahin natin. Lagyan ko nga, bilugan ko. Ayan. So 5, 9 minus 1. So that is 8x squared. And then yung x naman natin, negative 10x, negative 6x, positive 4x. So that is equal to negative 10 minus 6, negative 16, plus 4. So magiging negative 12x. And then the constant, we have negative 9 plus 1. That is equal to negative 8. Okay? So tapos pwedeng i-factor out dito yung factor out yung 4. Factor out natin tong 4. So pag pinactor out yung 4, magiging siyang x squared minus 12, ayan, divided by 4. So we have 3x minus 2. Okay? So tapos may factor yan. Ang factor niyan ay paparehas lang dito sa ating, burahin ko na dito dahil wala na tayong space. Ito na yung factored form niyan. Tapos i-factor natin, negative 2, ang sum ay negative 3. So magiging ganito siya, 4 times magiging siyang x minus 2, and then we have x minus 1. X minus 2 and x minus 1. So tapos sa denominator, we have 2x plus 1, x plus 3, x minus 2. So parang walang na-cancel. X minus 2. Na-cancel yung x minus 2. Tapos x minus 1, x plus 3. So dapat pala nabalikan natin yung kanina, nabura ko na. Baka may mali tayong pag-a-add dito. So ano ba yung kinalabasan natin dito? 5x squared minus 10x. So tama naman ito. Dapat makakancel, ang matitira lang dapat x plus 3. So 2x plus 1 dapat itong isa. So ano nga ba yung kinalabasan nito kanina? May 2 pala dito. May 2 pala dito kasi yung answer kanina natin ay 8x squared minus 12x. So may 2 nga pala dito. So tapos ang factor nito kapag ganyan ay may 2 nga pala yon. So kapag finactor natin ito, so we have 2x plus 1 ang kakalabasan niyan, tsaka x minus 2. So tingnan natin 2x, ayan 2x squared yon. Tapos yung inner, yung ano natin, outer ay negative 4x, ang inner ay positive x, so that is negative 3x minus 2. So tapos makakancel yung x minus 2, makakancel yung x plus 1. So ang natira ay 4 over x plus 3, which is letter A. So kita nyo na, itong isa mahaba ang solution. Yung solution ko kanina shortcut, assign lang ako ng x equals 0. Tapos i-substitute ko rin yung x equals 0 sa mga choices. So mas madali yung kanina, kung ano yung nag 4 over 3, yun na yung magiging sagot natin. Pero may time sa mga choices, dalawa yung nag 4 over 3, so no choice tayo, kailangang isolve na natin ng ganito. Okay, so medyo mahaba yung solution kapag yung sinolve lang natin siya directly, unlike yung mag-substitute tayo ng x equals 0. Okay, so next, number 64. Law of exponent lang ulit ito. Isa-isahin lang natin, pwede tayong magsimula sa pinakaloob, palabas. Okay? So, unahin natin yung nasa loob. So, dito tayo. I-distribute lang natin ito. Distribute natin si negative 2/3 dito sa dalawa. Okay? So, and then, copy the rest natin. So, x raised to 2/3, kinokopya lang natin muna ito. X raised to negative 1/3, and then y raised to negative 1/2. And then, i-distribute lang natin si exponent. So, 2 times negative 2/3. So, that is x raised to negative 4 over 3. And then, y raised to, distribute natin sa negative 2. So, negative 2 times negative 2/3. So, that is positive 4 over 3. And then, naka-bracket dito, may 1/2. And then, naka-raise pa sila lahat sa 6. Okay, so ngayon, ang isusunod naman natin itong bracket, i-distribute natin itong 1/2. Okay, or pwede na palang i-combine muna natin ito. Ayan, mag-product rule muna tayo dito. Okay, so bago natin i-distribute yung 1/2. So we have x raised to 2/3,
ito pagsamahin na natin. Pwedeng i-add natin ito. Negative 1/3 tsaka ayan. So i-add lang natin exponent niyan. So we have, may bracket pa dito, x raised to negative 1/3 minus 4/3. I-add lang natin yan. So that is equal to negative 5/3. And then yung y naman, i-add din natin exponent, negative 1/2, and then we have 4/3. So scratch tayo dito dahil hindi eksakto eh. So negative 1/2 plus 4/3. So paano ba ina-add yan? Butterfly lang ang gagamitin natin. Cross multiply lang. Ayan, cross multiply dito. 3 times negative 1, we have negative 3. And then 2 times 4, we have positive 8 over the product nito. 2 times 3, we have 6. So therefore, the answer is 8 minus 3, so we have 5/6. So exponent ng y ay 5/6, and then naka-raise pa lahat sila sa 1/2, tapos naka-raise pa sa 6. So ngayon, i-distribute natin itong 1/2 dito lang sa nasa loob ng bracket. Okay? So nasa loob lang ng bracket, x raised to 2/3. Pwedeng mawala na tong bracket kasi dinistribute na natin yung 1/2. So multiply lang natin. So we have x raised to negative 5/3 times 1/2. So that is negative 5/6. So negative 5/6. Numerator times numerator lang, denominator times denominator. And then we have y, 5 times 1, we have 5. 6 times 2, we have 12. And then raised to 6. So i-combine muna natin itong dalawa. Okay, so we have, yan, dalawang step na lang. X raised to, i-add natin 2/3. And then negative to, so negative 5/6. Yung 2/3, i-multiply natin ito sa 2 parehas. Multiply natin sa 2/2 para maging 6 na siya. Okay? So 3 times 2, 6 na kasi yun. So 2 times 2, we have 4, and then minus 5. So that is x raised to negative 1/6. And then we have y raised to 5/12, naka-raise pa sa exponent na 6. So ngayon, last step na to, i-distribute na lang natin yung 6 dito sa exponent natin. So makakancel na pala yung exponent natin. So kasi 1/6, negative 1/6 times 6, so magiging na siyang x raised to negative 1. And then y, yung 6, makakancel na tong 6, tsaka itong 12 divided by 6, so magiging siyang 5/2. So last step, dahil may negative exponent tayo, yung negative exponent ay dadalhin lang natin sa denominator. So final answer is y raised to 5/2 over x to the 1. Wag nang isulat yung to the 1. So x raised to 5/2. Ayun. So letter A, y raised to 5/2 and then over x. Okay? So last number for this video, number 65. So law of exponent lang din ito. We have 7 raised to a plus 2 minus 8 times 7 raised to a plus 1 plus 5 times 7 raised to a plus 49 times 7 raised to a minus 2. So tingin ko dito sa choices natin, may typo dito sa choices. Dapat kasi yung exponent natin, yung a natin dito sa mga sa given natin nasa exponent. So sigurado itong a dito nasa exponent din. Okay? So ano to, negative 5 to the a, negative 3 to the a, negative 7 to the a, and negative 4 to the a. Okay? So i-apply natin yung law of exponent natin dito. We have a raised to m plus n. Di ba pwede yung isulat ng a raised to m, magagawin naman natin times a raised to n. Pabaligtad na law of exponent. Okay? So therefore, itong 7 raised to a, pwedeng isulat yan as 7 raised to a times 7 square. Okay? So ganun ang pagsulat niyan. So tapos minus, may 8 tayo dito. Tapos pwede natin itong isulat ng 7 raised to a times 7 raised to 1. So 7 raised to 1, 7 pa rin yun. And then we have plus 5 times 7 raised to a, and then plus 49, and then we have 7 raised to a, and then ito ay magiging times, kapag minus sa baba naman yon, okay? Dahil we have a raised to m minus n, equal yan sa a to the m over a to the n. So yung minus 2, pwede na nating isulat yan, nasa denominator naman, 7 square. Okay? So yan, lagay. Then, isimplify natin. So simplify natin, lahat lang yan sila ay
lahat yan may common. Lahat yan may 7 raised to A. Okay, may 7 raised to A lahat yan. Okay, so pwede nating i-factor yung 7 raised to A. 7 raised to A, ifa-factor out lang natin yung 7 raised to A. So ito, meron tayong 7 square. So finactor out natin itong 7A, tapos yung mga coefficient niya, simplify natin. 7 square, that is 49. And then ito naman, i-factor out natin yung 7A, tapos may nakamultiply ba dito na 7. So itong 7 tsaka itong 8 pwedeng i-multiply natin. 8 times 7, so we have minus, dahil minus yung sign dito, minus 56. And then we have plus, ayan, is plus natin itong 5. Tapos ito naman 49, and then itong 7 square 49 din, so makakancel lang ito. So ang natira dito, 7 raised to A na lang, so mag-add tayo ng 1. Okay, so pag finactor out na natin yung 7A na common, so ang final answer natin dito ay isimplify lang natin ito. So 49, i-add natin lahat ng positive. 49 plus 1, that is 50, plus 5, 55. So ito ay 55 minus 56. So therefore, that is equal to 7 raised to A times 55 minus 56, negative 1. So final answer is negative 7 to the A. Letter C ang correct answer natin, letter C. Okay, so that's all. So thank you for watching, and kita-kita tayo sa susunod natin na set. Ano ba 'yon? O number 66 to 70 na tayo sa ating next video. So good luck po sa lahat ng nagre-review. Bye-bye and God bless.